Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Doon sa panawagan ni Pangulong Bongbong sa Congress, sa Quadcom, House of Representatives, na wag nang i-impeach itong si VP Inday Sara Duterte at mas tutukan na lang daw ng Congress itong kahirapan at iba't ibang problema ng mamamayang Pilipino. Pero maganda naman yun, mga kababayan, ayos yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itong INC lalabas, mag-arali para suportahan yung sinabi ni Pangulong Bongbong, yung panawagan niya sa Congress. Kasi nga noong mga nakaraan, mga kababayan, wala na tayong narinig na update, kala natin hindi tuloy. Hanggang sa ito, nagkaroon ho ng nilabas na pahayag ho ang Iglesia ni Cristo na tuloy ho yung kanilang rally sa January 13 yata, kung di ako nagkakamali. Dito ho gaganapin sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Ngayon mga kababayan, meron ho itong si Congressman Marcoleta interview dito ho sa programa ho ng Net25, na kung saan itong Net25, alam ko, nagmamayari ho niya ng Iglesia ni Cristo, na kung saan may interview at meron lang ho kung pinagtakahan. Pakinggan ho natin, magbigay ho tayo ng opinion dito. Pakinggan natin. Nagugulat ka. Mga nag-text lang sa akin, wala pa naman akong ginagawang response sa kanila. Tinatanong lang kung totoo nga yung mangyayari sa January 13. Okay. Ako naman, dahil alam ko naman talagang magkakaroon naman gano'ng pagkilo. Sabi ko, totoo yan. Pwede po ba kaming sumama? Sabi ko, itatanong ko muna kung pwede sumama at kung paano kayo sasama. Kasi hindi naman ako otoridad sa pagkilos na yan. Pero maraming nakahanda na gusto sumama talaga. Hindi lang ako makasagot. Alam mo naman, paano ko nakasasagutin yun? Sabi ko, itatanong ko muna po sa nakakalam. Kung pwede kayo sumama. Kapag nagkakasabi bilang sumama, may bilang din sila. Maniwala ka sa akin, dito lang makikakabahan ng maraming komunal. May nagbabantari. Mga barangay ito ha. Tayo nasabihin ng mga barangay. Pero yung barangay na yan, ay nasa karapatan ng komunal. Ang sinasabi ko natin yung mga tinetext nila sa akin. Ito mga kababayan, maliwanag dito sa sinasabi ni Congressman Marcoleta. May mga gusto raw sumama sa isang barangay, hindi binabanggit, sa kahabaan daw ng Commonwealth. Gustong sumama, gustong sumali, o gustong umatin dun sa gagawin nilang rally sa Luneta January 30 sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong sa panawagan na wag nang i-impeach si VP Inday Sara Duterte. At unahin na lang ang problema ng mamamayang Pilipino. Ngayon mga kabayan, tataka lang ulit ako kay Marcoleta. Parang yung way ng kanyang pananalita, para bang ayaw niya sabihin na, para bang ang dating kasi, para bang, ano to, yung ganito klaseng explanation nyo, Sir Marcoleta, para bang ang dating, ano ba to? Para bang ang dating, may mga sasama para ano to? Para sumuporta o panawagan kay Pangulong Bongbong na mag-resign. Dapat banggitin nyo. May mga gustong sumama na barangay sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City na gustong sumama sa atin para sumuporta kay Pangulong Bongbong. Kasi para bang ang dating, parang iba yung dating parang iba yung
tono, iba yung tunog ng pananalita niyo, sir. At sa nakakapagtaka dito, mga kababayan, mga ka-analyze, na komento ko lang po ito tungkol sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na unimportant yung impeachment. Yun po ay opinion niya, kasi nung mga panahon ng sinabi niya yun, wala pang nagsasampa ng complaint. Na komento ko lang po ito tungkol sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na unimportant yung impeachment. Yun po ay opinion niya, kasi nung mga panahon ng sinabi niya yun, wala pang nagsasampa ng complaint, impeachment complaint, wala pa. May mga nagpaplano pero hindi pa naisasampa. Pero nag-opinion siya na sinabi niya unimportant, ibig sabihin ay sagabal lang sa yung mga regular na trabaho ng mga congressman at saka ng mga senador. Kumbaga yung trabaho nila ng mga panahon yun na sinabi ni Pangulong Marcos ay na sa budget ang pinag-uusapan nun. Although patapos niya, kasi dapat tapos niya bago magsara itong taon na to. Yung impeachment kasi na sinasabi ni Pangulong Marcos, pag na nag-opening na naman ng session yung Congress at Senado, actually po yung Congress, ibig sabihin ng Congress, hall po yan, isang malaking bahay na dalawang section, isang lower, isang upper. Yung lower yung sinasabi nilang Congress, House of Representatives. Yung namang upper, yun po yung sinasabi nating Senate of the Philippines. Iisa lang ang trabaho nila, gumawa ng batas na sisimula sa lower house, tapos ang final reading dun sa ang final sa Senado na bago aproba ng presidente. Balik po tayo dun sa impeachment na nakapagsalita yung ating Pangulo noon na wala pa kasing isinasampan. Sa kanya opinion yun. Alam naman niya, matalino naman ang ating Pangulo na may separation of tawag dito, may kanya-kanyang independent, equal body sinasabi nila. Ibig sabihin, yung Pangulo, executive po yan, branch, hindi yan dapat nakikialam sa trabaho ng yung executive branch ay hindi pwedeng makialam sa trabaho ng mga congressman at senador. Sila yung tinatawag na legislative body, tagagawa ng batas. Hindi sila dapat tawag dito, nag-aaway. Actually nga po yung presidente, pinakamataas po yan. Although sakop niya yung judiciary, sakop niya yan kasi isa lang naman presidente ng Pilipinas. Lahat tayo sakop niya, armed forces, police, Supreme Court, saka Senado, congressman. Ibig sabihin, siya yung pinakaama ng Pilipinas. Kumbaga sa gera, tahimik na tong wala nang masyadong trabaho ang Supreme Court at saka na ang Kongreso. Kasi pag gera talaga, ang tatakbo na lang talaga dyan, commander in chief, yung presidente nga po. So siya yung pinakama. Although
pagdating sa trabaho, may kanya-kanya sila. Yung executive, pinatutupad niya yung mga batas na ginawa ng legislative. At kung merong hindi pagkakanuwaan ng executive at saka legislative, ay dinadala yung issue kung meron issue na hindi pinagkakaintindihan doon sa Supreme Court para sila na yung Supreme Court naman ang magbibigay ng opinion o solusyon sa isang problema na hindi nagkakaintindihan ng both branch. Halimbawa, hindi nagkaintindihan yung executive at legislative, nagbanggaan sila. So ang tawag niya crisis, dadalhin niya sa Supreme Court para doon magbigay ng kanilang opinion. Balik pa tayo sa impeachment. So yung pong impeachment, tumakbo na yon. So nung tumakbo na yung impeachment, ibig sabihin tumakbo, may nag-file na ng complaint, impeachment complaint. Nung una, isa, nasundan na pangalawa, at nasundan na pangatlo. So tatlo na yan. Dahil meron na nga pong complaint, hindi na dapat magsalita ang ating Pangulo. Tikom na yung kanyang bibig. Kasi alam niya, hindi siya pwedeng makialam. Trabaho kasi ng legislative, kung ano yung trabaho nila, hindi dapat makialam ang executive. Hindi dapat makialam ang presidente sa trabaho ng legislative. Pwede lang siya mag-opinion, pero yung talagang utusan talaga niya, wala, hindi pwede yun. Baka siya pang ma-impeach yan eh. Ngayon, yun namang mga susuporta, di mo nagagawa ng malaking rally, pinaglalaban nun. Ano yun? Para anong rason nila, anong pakay nila sa rally? Yun po ang